Nagsimula ang kwento sa isang batang lalaki na nagising sa isang hindi pamilyar na silid. Habang dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang babaeng nakatingin sa kanya. Noong una, inakala niyang ina niya ito, ngunit mabilis niyang napagtanto na hindi ito maaaring tama dahil mas matanda ang kanyang ina kaysa sa babaeng ito. Dahil sa pagkalito, tiningnan niya ang kanyang mga kamay at lubos na nagulat nang matuklasan na isa na siyang sanggol. Ang lalong nagpapaiba sa sitwasyon ay nang tingnan niya ang kanyang status, lahat ng kanyang mga istatistika ay bumalik sa level 1, at wala na siyang pangalan. Bigla, isang matangkad na lalaking nakasuot ng baluti ang pumasok sa silid. Magalang na tinawag siya ng babae bilang hari, at lumapit siya upang tingnan ang sanggol. Nang makita ang lalaking ito, napaisip ang bata kung ito ba ay isang uri ng emperador o pinuno ng lupain ito. Di nagtagal, dinala ang sanggol sa harap ng isang pari para sa isang seremonya ng pagpapangalan. Sa seremonya, binigyan siya ng pangalang Noah at idineklara bilang ika-13 prinsipe ng imperyo. Nang mabilis na tiningnan ni Noah ang kanyang status, nakita niyang idinagdag ang prinsipe ng imperyo sa kanyang titulo, na nagpapatunay na siya ang direktang anak ng emperador ng bansang ito. Pagkatapos ng seremonya ng pagpapangalan, tinanong ng emperador ang pari kung ano ang affinity ni Noah sa tubig. Sumagot ang pari na ang affinity ni Noah ay tubig, at ang kanyang itinalagang fief ay ang Almeria, isang lupain kung saan naninirahan ang maraming miyembro ng angka ng tubig. Nang marinig ito, tila medyo nakahinga ng maluwag ang emperador. Sa pagsasantabi nito, hiniling niya sa pari na ibunyag ang buong istatistika ni Noah. Nang gawin ito ng pari, lahat ng nasa silid ay natigilan. Ang bawat istatistika ni Noah ay nasa pinakamataas na level na, at ang kanyang water affinity ay umabot na sa ranggo ng SS, kahit na ilang oras pa lamang ang nakalipas nang siya ay ipanganak. Ang pagkakaroon ng mga istatistikang tulad niyan ay nangangahulugan na siya ay nagising na, at ang paggising sa murang edad ay isang bagay na hindi pa naririnig. Dahil dito, napagpasyahan ng lahat ng naruroon na nasasaksihan nila ang pagsilang ng isang pambihirang talento. Sa sandaling ito napagtanto ni Noah na siya ay nabigyan ng bagong buhay at muling nagkatawang tao bilang isang maharlika. Ang imperyong kanyang tinitirhan ngayon ay kilala bilang Imperyo ng Mears. Isang makapangyarihang bansa ng mga mandirigma na nakapugad sa loob ng mabatong hanay ng bundok. Ang kabisera nito ay matatagpuan sa isang bukas na patag, at ang imperyo ay kasalukuyang nagtatamasa ng isang ginintuang panahon kung saan ang kayamanan ay patuloy na lumilikha ng mas maraming kayamanan, na nagpapahintulot sa isang mayaman at masiglang kultura na umunlad. Ang emperador ng lupang ito ay ama ng mahigit 10 anak na lalaki, na pawang kilala bilang mga prinsipe ng imperyo. Ang mga prinsipeng ito ay malawak na hinahangaan ng mga tao at itinuturing na pinakaprestihiyosong mga maharlika sa imperyo. 6 na taon pagkatapos ng muling pagkakatawang tao ni Noah, napagtanto niya ang isang bagay na mahalaga tungkol sa kanyang mga kakayahan. Para sa iba, ang kanyang mga istatistika ay lumilitaw bilang napakataas na mga individual na halaga. Ngunit sa katotohanan, ang mga numerong iyon ay mataas lamang dahil pinapalakas ang mga ito ng kanyang mga nasasakupan. Halimbawa, ang kanyang S-rank na kasanayan sa tubig ay ganap na nagmula kay Almeria, ang 5th na ipinagkaloob sa kanya noong siya ay ipinanganak. Habang marami sa kanyang iba pang mga bonus sa istatistika ay nagmula sa mga katulong na naglilingkod sa kanya. Sa madaling salita, si Noah ay lumalakas habang dumarami ang kanyang mga nasasakupan. Bukod pa riyan, nagsisimula siyang maghinala na ang kanyang level ay walang limitasyon at maaaring patuloy na tumaas ng walang katapusang. Nang matapos siyang bihisan ng mga katulong, pinababa nila siya. Pagkatapos niyang umalis, nag-usap ang mga katulong at inamin kung gaano siya kahanga-hanga. Karaniwan, ang mga batang lalaki na kasing edad niya ay puno ng kalokohan at palaging nagdudulot ng gulo. Ngunit iba si Noah, siya ay kalmado, mahinahon, at hindi pangkaraniwang mature para sa kanyang edad. Si Evelyn, ang magandang katulong na dalubhasa sa pagiging maasikaso, ay lumapit kay Noah habang ito ay nanananghalian at ibinalita na parehong dumalaw sa kanya ang prinsipe ng korona at ang ika-4 na prinsipe. Dagdag pa niya na sinabi nila na maaari siyang magmadali sa pagtatapos ng kanyang pagkain bago makipagkita sa kanila. Gayunpaman, alam na alam ni Noah kung sino ang prinsipe ng korona at nauunawaan niya na hindi niya kayang paghintayin ang isang taong may ganoong katayuan. Agad niyang hiniling sa mga katulong na ihatid siya sa kanila. Pumunta si Noah upang batiin ang kanyang mga nakatatandang kapatid, sina Albert, na siyang prinsipe ng korona, at si Henry, na siyang ika-4 na prinsipe. Matapos magpalitan ng magalang na pagbati, sinabi ni Albert kay Noah na pumunta talaga sila para magdala sa kanya ng regalo. Sa sandaling iyon, isang takot na katulong ang pumasok sa silid dala ang isang lalagyan ng espada. Isang madilim at nakakatakot na aura ang unti-unting lumabas mula rito, na pumupuno sa hangin ng tensyon. Matapos itong mailagay, inutusan ni Albert ang katulong na buksan ang lalagyan. Sa sandaling bumukas ito, biglang nakaramdam si Noah ng lamig sa kanyang gulugad nang marinig niya ang mga sigaw ng mga sundalong nagmamakaawa kay Albert na iligtas ang kanilang buhay.
Ang mga boses ay tila desperado at puno ng takot, at agad na nasabi ni Noah na ang kanyang narinig ay hindi isang halusinasyon. Pagkatapos ay sinabihan ni Albert si Noah na kunin ang espada, bagaman ayaw talaga ni Noah. Napagtanto niya na ito ay isang regalo mula sa prinsipe ng korona, kaya hindi isang opsyon ang pagtanggi dito. Maingat na kinuha ni Noah ang espada. At kahit medyo mabigat ito sa una, agad niyang nagawang maging matatag at mahanap ang kanyang balanse. Pagkatapos noon, ipinaliwanag ni Albert na ang espada ay kilala bilang Leviathan, isang espada ng elemento ng tubig na itinuturing na pinakamalakas na espada sa buong imperyo. Humigit kumulang 120 katao ang namatay sa pagsisikap lamang na maging dalubhasa dito. Napansin ni Henry na medyo kinakabahan si Noah matapos marinig iyon, kaya sinabihan niya itong huwag mag-alala. Ipinaliwanag niya na ang sinumang hindi dapat humawak ng espada ay namamatay sa sumpa nito sa sandaling tangkain nilang itaas ito. Ang katotohanang nagawa ito ni Noah nang walang nangyari ay nagpapatunay lamang na kahit papaano ay karapat-dapat siya rito. Pagkatapos ay tinapik ni Albert si Noah sa likod at lumabas ng silid, sinasabing ito ay isang mahalagang demonstrasyon. Pag-alis ni Albert, hindi makapaniwala si Noah na sinusubukan siya ng halimaw na ito sa buong oras gamit ang isang bagay na madaling pumatay sa kanya. Gayunpaman, nagpasya siyang itago ang mga iniisip na iyon sa kanyang sarili dahil alam niya na kung mahuhuli siyang nagsasabi ng ganoong bagay ng malakas, mamamatay siya agad. Habang papalayo ang mga prinsipe, tinanong ni Henry si Albert kung ang pag-iwan sa Leviathan kasama si Noah ay talagang ang pinakamahusay na hakbang, lalo na't napakamahal ng espada. Sumagot si Albert na ang espada ay mas mainam na nasa kamay ng isang taong kasing talino ni Noah. Bukod pa riyan, idinagdag niya na dahil sa napakatalino ni Noah kaya kailangan niyang maranasan kung ano ang pakiramdam na makagat ng sarili niyang alaga. Nang gabing iyon, napansin ni Noah na ang kanyang katulong, si Zoe, ay tila hindi pangkaraniwang hindi mapakali tungkol sa isang bagay. Tinanong niya ito kung ano ang problema, ngunit ayaw siyang guluhin ni Zoe sa mga personal na problema nito at sinabihan itong huwag itong alalahanin. Nagpumilit si Noah at pagkatapos ng ilang pag-aatubili, sa wakas ay nagsalita na rin si Zoe. Sinabi nito sa kanya na gusto niyang humingi ng kaunting pahinga dahil kamakailan ay binaha ang kanyang bayan at tuluyang inanod ang bukid kung saan siya lumaki. Ang bukid na iyon ang tanging pinagkukunan ng kita ng kanyang ina. Kaya, isinasaalang-alang ni Zoe ang pagtatrabaho sa Red Light District simula nang sabihin sa kanya ng mga tao na maaari niyang ibenta ang kanyang sarili sa napakataas na halaga bilang isang taong dating naglingkod sa isang prinsipe ng imperyo. Agad na sinabi ni Noah sa kanya na hindi niya hahayaang mangyari iyon. Sa halip, inalok niya ang kanyang ina na kunin sa mansyon bilang taong namamahala sa pagbubukas ng mga gate, at nangako siyang babayaran ito ng malaki. Sinubukan ni Zoe na ituro na ang sweldong iniaalok niya para sa posisyong iyon ay mas mataas kaysa sa karaniwang binabayaran. Pagkatapos ay idinagdag ni Noah na mayroon ding hindi nagamit na bahay malapit sa mansyon, kaya maaaring tumira doon sina Zoe at ang kanyang ina. Nang marinig ito, napaiyak si Zoe at paulit-ulit na nagpasalamat kay Noah para sa kanyang kabaitan at pagkabukas palad. Gayunpaman, sa kaibuturan ni Noah, alam ni Noah na hindi niya ito ginagawa dahil lamang sa mabuting kalooban. Ang pagkakaroon ng dating katulong na nagtatrabaho sa Red Light District ay magdudungis sa pangalan ng ika-13 prinsipe ng imperyo. Si Zoe ay kanyang katulong, at dahil dito, maglilingkod ito sa kanya habang buhay. Matapos ang hindi inaasahang kabaitang ito, medyo sigurado si Noah na hindi niya kailanman ipagkakanulo ang katapatan na iyon. Pagkatapos noon, tinawagan niya ang mayordomo, si Dylan, at ikinwento dito kung paano rin binaha ang bayan ni Zoe dahil sa isang sakuna. Dahil sa sitwasyong iyon, sinabihan niya si Dylan na pumunta roon at bumili ng mas maraming lupa sa Dosso hanggat maaari. Dahil alam niyang darating din doon ang mga bandido upang samantalahin ang bayan sa panahon ng kahinaan at kaguluhan nito. Gusto niyang mas-secure at makuha ang lupa bago pa man mangyari iyon at bago pa lumala ang mga bagay-bagay. Nagulat si Dylan sa utos na ito dahil kahit bata pa si Noah, kaya niyang harapin ang isang sitwasyon na hindi pa niya personal na naranasan noon nang may matalas na pananaw at maingat na pag-iisip. Sa totoo lang, nangyari na kay Noah ang ganitong bagay sa kanyang nakaraang buhay. Pero syempre, hindi niya maaaring sabihin kahit kanino ang tungkol doon. Kaya, nagpasya siyang manahimik at huwag magsalita. Inamin ni Dylan na magandang ideya iyon, ngunit ang tunay na problema ay kung paano nila kukunin ang perang kakailanganin para mabili ang lupa. Dahil ang pagbili ng ganoon kalaking lupa ay nagkakahalaga ng ilang daang libong rin, na siyang perang ginagamit sa imperyong ito. Napagtanto ni Noah na hindi niya talaga pinag-isipan ng mabuti ang bahaging iyon. Kaya, matapos itong pag-isipan ng ilang sandali, sa wakas ay napagpasyahan niya na ibenta na lang nila ang lupang pagmamay-ari nila sa timog ng kabisera. Kinwestiyon ni Dylan kung magandang ideya ba talaga iyon dahil ang lupang iyon ay personal na ibinigay ng hari kay Noah, at ang pagbebenta nito ng walang pahintulot ay maaaring ituring na isang seryosong krimen. Gayunpaman, sinabi ni Noah kay Dylan na huwag mag-alala tungkol sa paninisi o galit ng hari dahil siya mismo ang mananagot sa buong kahihinatnan ng desisyong iyon.
Sinabi ni Noah na ito ang kahulugan ng pagiging isang maharlika, ang paggawa ng mga sakripisyo upang ang buhay ng ibang tao ay maging mas madali at mas ligtas. Naunawaan ni Dylan ang kahulugan sa likod ng mga salitang iyon at pinasalamatan si Noah sa paggawa ng ganoong desisyon, lalo na't pareho sila ng bayan ni Zoe, kaya lubos siyang nagpapasalamat mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kinabukasan, nailabas na ni Noah ang pondo at naghahanda ng bumili ng pinakamaraming lupa hangga't maaari. Naghahanda na siya ngayon para personal itong siyasatin. Ngunit doon siya nakatanggap ng hindi inaasahang pagbisita mula sa kanyang kapatid na si Henry. Napansin ni Henry na dala ni Noah ang espada ng Leviathan at agad na nagtanong kung tungkol saan yon. Ipinaliwanag ni Noah na nakaramdam siya ng isang uri ng kapangyarihan mula rito noon, ngunit wala na siyang naramdaman pagkatapos. Kaya, plano niyang subukan ito habang nasa daso sila. Bukod doon, sinabi ni Henry kay Noah na ang espada ng Leviathan ay may sariling kagustuhan. Tila, sinusunod lamang nito ang isang taong kinikilala nito bilang tunay na amo. Dahil sa impormasyong iyon, agad na naunawaan ni Noah na kakailanganin niyang makamit ang pagkilala nito sa anumang paraan. Ang espada ng Leviathan ay parang isang asong baliw ngayon, at kailangan ito ng isang taong sapat ang lakas upang paamuin ito. Sinabi ni Henry kay Noah na maaari niyang dalhin ang espada kung talagang kailangan, ngunit hindi niya ito dapat gamitin maliban kung tama ang tiyempo, dahil maaaring ikamatay niya ito. Matapos sabihin ang babaalang iyon, tumalikod na lang si Henry at umalis. Di nagtagal pagkatapos noon, nakarating sila sa daso at nakita na ang baha ay tuluyang ginawang tiwangwang ang lugar. Mula sa hitsura ng pagkawasak, inakala nilang karamihan sa mga nasirang bahay ay nawalan din ng mga titulo ng lupa sa baha, ibig sabihin ay kailangan nilang bilhin ang lupa batay sa mga opisyal na talaan ng opisyal ng gobyerno. Namangha sina Dylan at Zoe na ang isang batang ilang dekada ang edad kaysa sa kanilang dalawa ay nagawang mahinuha ang lahat ng ito sa pamamagitan lamang ng isang pagtingin sa sitwasyon. Mahinahong sinabi sa kanila ni Noah na simpleng logika lamang ito. Pagkatapos noon, sinimulan ni Noah at Zoe na sama-samang suriin ang lupain hanggang sa mapansin nila ang pagkain na ipinamamahagi sa isang grupo ng mga taga-nayon ng mga caterer ng imperyo. Kumuha si Noah ng isang mangkok ng pagkain at mabilis na napagtanto na ito ay hindi maganda at medyo sira na ang lasa. Narinig ng isa sa mga taga-nayon ang komento ni Noah at sinabi sa kanya na hindi talaga sila maaaring magreklamo dahil mapalad sila na nakakakuha ng ganito karaming pagkain sa simula pa lang. Hindi makapaniwala si Noah na ang imperyo ay maghahain ng ganitong mababang kalidad na pagkain sa mga tao nito sa panahon ng sakuna. Pagkatapos, bigla na lang dumating ang opisyal ng lokal na pamahalaan, si Lord Garl, upang magsagawa ng opisyal na inspeksyon sa lugar. Alam na alam ni Garl na ang pagkain na ibinibigay sa mga taga-nayon ay kakilakilabot, ngunit wala siyang pakialam dahil hindi siya ang kumakain nito. Hindi na matiis ni Noah na panoorin ito, kaya hinarap niya si Garl ng direkta at inakusahan ito ng paglustay sa pondong nakalaan para sa rasyon ng pagkain. Sinabi ni Noah na sa halip na magbigay ng maayos na pagkain, ninanakaw ni Garl ang pera at pinaglilingkuran ang mga taga-nayon ng walang kwentang pagkain. Hindi ito itinanggi ni Garl. Hayagan niyang inamin na ang mga nasa tuktok ng food chain ang dapat unang kumain, at siya at ang kanyang mga tauhan ay natawa tungkol dito. Nagalit si Noah nang makita ang kanilang saloobin. Binalaan niya si Garl tungkol sa mga kahihinatnan ng kanyang mga krimen. Ngunit hindi pinahahalagahan ni Garl ang isang batang sumasagot sa kanya. Binunot niya ang kanyang espada at naghanda upang salakayin si Noah. Sa sandaling iyon, ang espada ng Leviathan ay kusang lumipad palabas ng kahon nito at lumutang sa tabi ni Noah. Sinimulan siyang subukan ng espada, ibinuhos ang kapangyarihan nito sa kanyang katawan upang hatulan kung siya ay karapat-dapat. Ang ilang bahagi ng katawan ni Noah ay nagsimulang dumilim na parang malapit na siyang lumuni ng sumpa ng espada. Nang tila matatalo na siya, nakaramdam si Noah ng pag-agos ng adrenaline at determinasyon. Pinatunayan niya sa Leviathan na kaya niyang tiisin ang kapangyarihan nito. At pagkatapos ng maikling pagpupumiglas, ang espada ay tuluyang sumuko sa kanya. Sa galit, kumilos si Garl upang patayin si Noah. Ngunit si Noah ang unang sumugod at ginamit ang Leviathan upang malinis na putulin ang ulo ni Garl. Ang kanyang mga alipores, na galit nang makitang pinatay ang kanilang pinuno, ay naghanda ring atakihin si Noah. Upang takutin sila, kinampels ni Noah sa lupa ang Leviathan. Ang pag-atake ay nag-iwan ng isang napakalaking hukay na napakalalim na hindi man lang makita ang ilalim. Si Noah mismo ay nagulat sa matinding kapangyarihan ng espada. Di nagtagal, dumating si Roon, ang kapitan ng mga kabalyero na nakatalaga sa daso, at natigilan sa pangyayari. Nang makilala niya si Noah bilang ang ika-13 prinsipe ng imperyo, agad siyang lumuhad. Nalito ang iba hanggang sa ibalita ni Roon ang pagkakakilanlan ni Noah, dahilan upang yumuko ang lahat ng naruroon sa takot at paggalang. Ipinaliwanag ni Noah kung paano nagnanakaw si Garl at ang kanyang mga tauhan mula sa mga taga-nayon, kaya naman pinatay si Garl. Inutusan niya si Roon na tiyaking makatatanggap ng wastong parusa ang mga natitirang tiwaling opisyal.
Iniutos din ni Noah na simulan muli ng maayos ang pamamahagi ng pagkain upang makakain ng maayos ang mga taga-nayon. Dahil sa labis na tuwa, pinuri ng mga taga-nayon si Noah sa pagliligtas sa kanila. Samantala, nakatanggap si Albert ng ulat na matagumpay na napaamo ni Noah ang espada ng Leviathan. Umisi siya, napagtanto na maaaring mas kapaki-pakinabang si Noah kaysa sa inaasahan niya. Kalaunan, pinuntahan ni Noah ang kanyang ama, na umaasang parurusahan dahil sa pagbibenta ng lupang ipinagkaloob. Sa halip, nagpasalamat ang emperador sa kanya, na ipinaliwanag na ang mga ginawa ni Noah ay pumigil sa mga bandido na samantalahin ang baha. Natuwa rin ang emperador na napagtagumpayan ni Noah ang Leviathan. Nang muling suriin ang mga istatistika ni Noah, ang kanyang kasanayan sa tubig ay tumaas sa Triple S rank dahil sa maraming nasasakupan na nakuha niya habang tumutulong. Dahil sa labis na paghanga, hiniling ng emperador kay Noah na ipagpatuloy ang paggamit ng kanyang mga talento para sa imperyo, at pumayag si Noah. Kinabukasan, tumungo si Noah sa isang maliit na lokal na kainan na matatagpuan sa Raid Street upang maghanap ng isang sikat na street singer na madalas mag-perform doon. Pagpasok niya sa kainan, nakahanap siya ng bakanting upuan at umupo, tahimik na pinagmamasdan ang lugar. Hindi nagtagal pagkatapos noon, isang babaeng may kulay rosas na buhok ang humakbang paharap at nagsimulang magtanghal sa harap ng mga customer. Habang patuloy siyang kumakanta, naalala ni Noah ang mga narinig niyang chismis tungkol sa kanya noon at naalala niya na ang pangalan niya ay Alice. Habang nakikinig ng mabuti si Noah, naisip niya na ang boses mismo ng babae ay hindi naman masama. Gayunpaman, malinaw niyang nakikita na marami pa ring dapat pagbutihin sa kanyang pamamaraan sa pagkanta. Gayunpaman, halata sa kanya na sineseryoso ng babae ang kanyang pagkanta at naglalagay ng tunay na pagsisikap sa bawat nota. Hindi lang siya kumakanta para sa kasiyahan. Sinisikap niyang umunlad at mabuhay sa pamamagitan ng kanyang talento. Biglang nagbago ang kapaligiran sa kainan nang biglang pumasok ang tatlong mukhang bastos na lalaki sa silid. Nagsimula silang sumigaw ng malakas at nakakuha ng atensyon ng lahat. Sinigawan ng mga lalaki si Alice, tinatanong kung bakit siya nagsasayang ng oras sa pagkanta sa halip na maghanap ng mas mahusay na paraan upang mabayaran ang utang ng kanyang mga magulang sa kanila. Nang marinig ito, napaatras si Alice sa takot habang pinalilibutan siya ng mga lalaki. Sa nanginginig na boses, sinabi niya sa kanila na wala pa siyang sapat na pera para mabayaran ang utang, ngunit iginiit niya na sinisikap niya ang lahat ng kanyang makakaya dahil wala siyang maiaalok na pera. Nagsimulang pag-usapan ng mga lalaki ang pangalawang pinakamahusay na paraan para mabayaran ng isang babae ang isang utang. Ang mga tao sa loob ng kainan ay tanging gulat at pandidiri lamang ang kanilang nasaksihan, walang magawa para pigilan ito. Bago pa lumala ang sitwasyon, biglang tumayo si Noah mula sa kanyang upuan. Kalmado siyang naglakad patungo sa mga lalaki at ipinaalala sa kanila na mahigpit na labag sa batas ng imperyo na pilitin ang isang bata na panagutan ang mga utang ng kanilang mga magulang. Pinagtawanan siya ng mga lalaki at inakala na isa lamang siyang spoiled at walang alam na batang lalaki. Hinawakan ng isa sa kanila si Noah sa damit at naghanda na atakihin siya. Bilang tugon, agad na gumanti si Noah gamit ang kapangyarihan ng kanyang espadang Leviathan. Ang napakalakas na puwersa ay ikinagulat ng lahat sa silid. Matapos makita ang nakakatakot na lakas na taglay ni Noah, nataranta ang tatlong lalaki at agad na tumakas mula sa kainan, tumakbo palayo bago pa lumala ang sitwasyon. Nang mawala na ang panganib, kumarap muli si Noah kay Alice at kinausap ito ng malumanay. Tinanong niya ito kung magkano ang kailangan niyang gastusin bawat buwan at ipinaliwanag niya na malaking bahagi ng kanyang mga gastusin ay napupunta sa pagbabayad ng pagpapagamot ng kanyang ina. Matapos marinig ito, sinabi ni Noah sa kanya na mula ngayon ay babayaran niya ito ng 25 rin bawat buwan upang makapag-focus ito ng lubusan sa kanyang pagkanta. Bukod pa riyan, nangako siyang tataas ang kanyang sweldo habang umuunlad ang kanyang mga kasanayan, hinihikayat siyang ipagpatuloy ang kanyang hilig ng walang takot. Lubos na nagpasalamat si Alice kay Noah at sinabi sa kanya na tunay niyang pinahahalagahan ang nagawa nito para sa kanya. Nangako siya sa kanya na hindi niya ito bibiguin at magsisikap siyang pagbutihin ang kanyang pagkanta. Nang gabing iyon, bumalik si Noah sa bahay at nakita lamang ang parehong tatlong lalaking nakaharap niya sa kainan na nakaluhod sa harap ng gate ng palasyo. Yumuyuko sila at nagmamakaawa na humingi ng tawad sa kanilang mga nagawa kanina. Tiningnan sila ni Noah ng ilang sandali at mabilis na napagtanto na sa wakas ay nalaman na nila kung sino talaga siya. Sa halip na makipagkita sa kanila, mahinahon niyang sinabihan ang mga katulong na paalisin sila, ipinaliwanag na ang prinsipe ay hindi isang taong maaari nilang makita anumang oras na gusto nila. Di nagtagal pagkatapos noon, pumasok ang nakatatandang kapatid ni Noah na si Henry at sumang-ayon sa desisyon ni Noah. Inamin niya na ang pagtangging makipagkita sa kanila ay ang tamang pagpipilian dahil ang pagpapahintulot sa mga taong tulad nila na makita ang maharlika ng ganoon kadali ay magpapababa sa halaga at awtoridad ng maharlikang pamilya at posisyon ng prinsipe. Pagkatapos ay pinapasok ni Noah si Henry sa loob at ipinaliwanag na ang kanyang desisyon ay hindi lamang tungkol sa pagprotekta sa dignidad ng maharlika.
Ipinaliwanag niya ang nangyari sa kainan at sinabing kung personal niyang kakausapin ang mga lalaki, patuloy silang maniniwala na galit siya sa kanila. Ang takot na iyon ay malamang na magtutulak sa kanila na lumayo kay Alichi, na siyang eksaktong gusto ni Noah. Sa totoo lang, humanga si Henry sa ganitong paraan ng pag-iisip. Sa kabila ng murang edad ni Noah, nakapag-isip siya ng ilang hakbang pataas. Inamin ni Henry na kahit ang kanyang mga kapatid na kaedad ni Noah ay hindi mag-iisip ng ganoon kalayo, na lalong nagpahanga sa kanya. Sa pagpapalit ng usapan, tinanong ni Henry si Noah tungkol sa espadang Leviathan at kung totoo ba ang mga tsismis na natututo siyang maging bihasa rito. Kinumpirma ni Noah na totoo ito at sinabing naging posible lamang ito dahil sa payo na ibinigay sa kanya ni Henry noon. Upang patunayan ito, ipinakita ni Noah sa pamamagitan ng pagpapakita ng espadang Leviathan sa harap niya, habang pinapalabas ito mula sa hangin. Labis na nagulat si Henry sa kanyang nakita dahil hindi niya alam na kaya pala ng espadang Leviathan ang ganoong bagay. Ipinaliwanag ni Noah na ang espada ay hindi naman talaga nagmula sa wala. Sa halip, itinago ito sa ilalim ng kanyang manggas at lumaki lang dahil sa command dahil ang espada ay may sariling kagustuhan. Ito ang nagturo sa kanya kung paano gawin ang teknik na yon. Inamin ni Henry na hindi niya alam na posible pala ang ganoong bagay at pinuri niya si Noah sa pagtuklas nito. Kalaunan, sa labas ng palasyo, ang tatlong lalaki mula kanina ay naghihintay pa rin sa paglabas ni Noah. Sa sandaling makita siya ng isa sa kanila, agad na sinubukan ng lalaki na umatake, ngunit mabilis na inilabas ni Noah ang kaunting kapangyarihan niya. Dahil dito, umatras ang lalaki sa takot at humingi ng tawad. Nalilitong tinanong ni Henry si Noah kung ano ang ginawa niya, at ipinaliwanag ni Noah na tinakot lang niya sila sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng kanyang espada. Nang gabing iyon, inimbitahan si Noah na dumalo sa isang maharlikang sayawan. Pagdating niya at pagpasok sa bulwagan, lahat ng naruroon ay nagsimulang magpalakpakan sa kanya. Napansin ng isang Panginoong nakatayo sa tabi niya na nagngangalang Radok na may dala si Noah sa kanyang baywang. Kinumpirma ito ni Noah at ipinaliwanag na ito ang espada ng Leviathan, na ibinigay mismo sa kanya ng prinsipe. Sa sandaling marinig ito ng lahat, nabigla ang buong silid. Nakilala nila ang Leviathan bilang isang pambansang kayamanan na halos imposibleng kontrolin. Ipinapalagay ng isa sa mga bisita na ang espada ay maaaring peke o isang repliko lamang. Upang patunayan silang mali, inilabas ni Noah ang isang maliit na bahagi ng kapangyarihan ng espada. Agad na natakot ang mga bisita habang nararamdaman nila ang napakalaking puwersa na nagmumula rito. Nang mapigilan ni Noah ang espada sa paglabas ng kapangyarihan nito, walang nagawa ang mga bisita kundi tanggapin ang katotohanan. Natigilan sila at labis na humanga na may isang kasing batang Noah na kayang kontrolin ang tunay na espada ng Leviathan. Sa natitirang bahagi ng kaganapan, maraming maharlika ang nagsimulang pumila isa-isa para lamang magpakilala kay Noah. Bawat isa sa kanila ay magalang na bumati sa kanya at sinabi kung gaano sila pinarangalan na tumayo sa kanyang harapan. Mahinahong nakinig si Noah sa bawat pagpapakilala at tumugon ng maayos at magalang. Maya-maya, ang mga sumunod na tao sa pila ay humakbang paharap at sila pala si Brian Allen, ang pinuno ng kumpanya ng Brian, kasama ang kanyang anak na si Cindy. Maingat na tiningnan ni Noah ang dalawa at pagkatapos magmasid sandali, nahulaan niya ang isang bagay na nakakagulat. Napagtanto niya na si Cindy ay hindi tunay na anak ni Brian, kundi ang kanyang ampon. Hindi lang iyon, nalaman din ni Noah na si Cindy ay dating alipin noon. Naisip niya ito dahil sa maingat at mapanuri na tingin sa mga mata nito, isang tingin na alam niyang kakaiba sa mga taong dating namuhay bilang alipin at patuloy na nagmamasid sa kanilang paligid. Nabigla si Brian na naunawaan ni Noah ang lahat ng iyon sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Lumuhad siya sa harap ni Noah at inamin na totoo ito. Ipinaliwanag niya na binili niya si Cindy bilang alipin noong una. Ngunit nang mapansin niya kung gaano kabilis itong matuto at kung gaano ito katalino, nagpasya siyang ampunan ito bilang kanyang anak. Ang marinig ito ay tunay na nagpapasaya kay Noah dahil talagang gustong-gusto niyang makarinig ng mga kwentong tulad nito kung saan nabago ang buhay ng isang tao para sa ikabubuti. Umiti si Noah at inanyayahan sina Brian at Cindy na bisitahin ang kanyang mansyon sa hinaharap, sinasabing nais niyang marinig ang higit patungkol sa kwento ni Cindy. Magalang na sumang-ayon si Brian at sinabing ikalulugod niyang bumisita. Pagkatapos noon, magalang na nagpaalam sina Brian at Cindy mula sa kaganapan. Kinabukasan, relax na naglalakad si Noah sa bayan nang bigla niyang masalubong ang kanyang kapatid na si Oscar, na siyang ikawalong prinsipe ng kaharian. Matapos makipag-usap ng kaunti kay Noah, niyaya siya ni Oscar na maghanap ng kayamanan, sinabing wala na siyang mas magandang gagawin sa araw na yun. Pumayag si Noah at agad silang tumungo sa Cobalt Street. Hindi pa nakapunta si Noah sa Cobalt Street noon, ngunit marami na siyang naririnig na tsismis tungkol dito. Sinasabing matatagpuan doon ang mga antik mula sa buong imperyo. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Oscar na sikat din ang lugar na ito dahil sa dami ng mga pekeng bagay.
Dahil dito, ang paghahanap ng mga tunay na kayamanan sa mga pekeng bagay ay itinuturing na isang pangunahing kasanayan na dapat taglayin ng bawat maharlika. Kinugugol nilang dalawa ang halos buong araw sa paghahanap sa mga tindahan at pwesto, ngunit wala silang nakitang espesyal. Kalaunan, iminungkahi ni Oscar na itigil na lang nila ang paghahanap at bumalik na. Bago umalis, napansin ni Noah ang isang librong nakakuha ng kanyang interes, kaya nagpasya siyang bilhin ito. Tiningnan ng mabuti ni Oscar ang librong binili ni Noah at biglang natigilan sa gulat. Napagtanto niya na ang libro ay ang Grimoire of Andrea, ang maalamat na sorcerer. Kumbinsido si Oscar na ito ang tunay na libro at hindi peke. Kung totoo yon, depende sa nakasulat sa loob, ang libro ay maaaring nagkakahalaga ng hanggang 1,000 ring. Tinanong ni Oscar si Noah kung paano niya nalaman na totoo ang libro. Ngunit sa totoo lang, wala talagang ideya si Noah. Ang tanging dahilan kung bakit ito binili ni Noah ay dahil sa sandaling hinawakan niya ang libro, isang plus ang nadagdag sa kanyang win stat. Ang kakaibang reaksyon na iyon ang nagpaisip sa kanya na maaaring espesyal ang libro. Bigla, nakakuha ng ideya si Noah. Binunot niya ang espadang Leviathan at dahan-daang ibinuhos ang ilan sa enerhiya nito sa grimoire. Maya-maya, nawala ng kontrol si Noah sa libro. Nadulas ito mula sa kanyang mga kamay, nahulog sa lupa, at kusang bumukas at nakita ang isang spell page. Ito ay nagdulot ng isang hindi inaasahang pangyayari, na nagdulot ng paglabas ng ipinagbabawal na aklat, at ang kaluluwa ng sorcerer na naselyuhan sa loob nito ay lumitaw mismo sa harap nila. Agad na napagtanto ni Oscar kung gaano kadelikado ang sitwasyon at sumigaw kay Noah na tumakbo ng mabilis hanggat maaari. Sa halip na tumakbo, mahinahong itinaas ni Noah ang espada ng Leviathan at agad na inihampas. Gamit ang isang malakas na slash, tinamaan niya ang kaluluwa ng sorcerer at tuluyan itong nabura ng mag-isa. Matapos matalo ang kalaban, tumingin si Noah sa kanyang status screen at napansin na ang kanyang win skill ay nakakuha ng ranggong SS. Medyo nagulat siya nang makita ito, ngunit hindi niya ito pinag-isipan ng matagal. Mabilis siyang lumingon at tiningnan si Oscar. Tuwang-tuwa si Oscar at halos hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Patuloy siyang nagtataka kung paano nagawa ni Noah ang ganoong kabilas na hakbang at higit pa riyan, kung paano siya naging napakalakas sa ganoong kaikling panahon. Bago pa man matapos ni Oscar ang proseso, isang mangangalakal ang lumapit at lumuhad sa harap nila. Nagpakilala ang lalaki bilang si Alan, ang may-ari ng isang kalapit na tindahan ng antik. Ipinaliwanag ni Alan na matapos masaksihan ang hindi kapani-paniwalang gawa ni Noah, nadama niyang napilitan siyang ipakita sa kanila ang isang artifact na pinaniniwalaan niyang isang tunay na kayamanan. Magalang niya silang hiniling na sumunod sa kanyang tindahan. Pagpasok, ipinakita ni Alan ang isang kakaiba at bihirang singsing. Ipinaliwanag niya na ang singsing ay nababalitang magpapakita lamang ng tunay na anyo nito kapag lumitaw ang tunay na may-ari nito. Ayon sa kanya, maraming tao ang sumubok na isuot ito noon, ngunit hindi ito kailanman tumugon sa kahit sino sa kanila. Nang marinig ito, ipinapalagay ni Noah na ang singsing ay maaaring isang walang kwentang piraso lamang ng basura. Gayunpaman, mabilis na hindi sumang-ayon si Alan at sinabing nagdududa siya kung peke ito. Ipinaliwanag niya na ilang beses na niyang sinubukang ibenta at itapon ang singsing, ngunit kahit papaano ay palagi itong bumabalik sa kanyang tindahan, na lumilitaw muli sa kanyang inventaryo ng walang paliwanag. Dahil sa kuryosidad, nagpasya si Noah na isuot ang singsing. Sa sandaling isuot niya ito sa kanyang daliri, nakarinig siya ng isang hindi pamilyar na boses na direktang nagsasalita sa kanya, sinasabing ito ay pambihirang Triple S, at nakilala siya nito bilang ang bagong may-ari nito. Pagkatapos noon, nagsimulang tumugon ang singsing. Naglabas ito ng kakaibang liwanag at nagsimulang magbagong anyo, bumabalot sa katawan ni Noah at bumuo ng isang hanay ng mga dekalidad na baluti sa paligid niya. Nang makita ito, agad na naunawaan ni Oscar at Alan na si Noah ang tunay na may-ari ng singsing. Sinabi ni Noah kay Alan na kukunin niya ang singsing at ipapadala ang bayad mamaya. Bago pa man makasagot si Alan, pumasok si Oscar at sinabihan si Noah na huwag mag-alala tungkol sa pagbabayad nito. Sinabi niya na siya mismo ang bahala sa bayad at sinabihan si Noah na ituring ang singsing na isang regalo. Nang maayos na ang lahat, tinanggap ni Noah ang singsing. Di nagtagal, iniwan ni Oscar si Noah at nagpaalam. Nang papasok na sana si Noah, biglang sumugod sa kanya ang isang matapang na lalaki mula sa kainan at sinubukang hampasin siya ng isang espada. Bago pa man makarating ang pag-atake, naramdaman ng singsing ang pagalit na intensyon ng lalaki at agad na bumuo ng isang pananggalang na kalasag, na tuluyang hiniranggan ang pag-atake. Mabilis na tumugon ang kutsero ng karwahe at itinulak ang sumalakay palayo sa lupa, pinigilan ito. Nasaksihan ni Oscar ang buong eksena at humanga siya na natural at likas na nagamit ni Noah ang proteksyon ng singsing. Nang makita kung gaano ito kahusay mag-activate, napagtanto ni Oscar na sinimulan na ni Noah na pag-aralan ang kapangyarihan nito. Nang gabing iyon, bumalik si Noah sa kainan upang panuurin si Alice na kumanta. Habang nagtatanghal ito, biglang tumalon sa entablado ang dalawang lasing na lalaki at nagsimulang mag-away para sa kanya.
Agad na lumitaw si Noah sa harap nila at pumagitna. Ginamit niya ang espada ng Leviathan upang hampasin sila, dahilan para mapatalsik ang dalawang lalaki mula sa kainan at tumakbo palayo na walang ibang suot kundi ang kanilang panloob. Nang kumalma ang lahat, kinausap ni Noah ang may-ari ng kainan at sinabihan siyang huwag nang hayaang pumasok sa establishmento ang mga taong tulad nila. Bumantong hininga ang may-ari at ipinaliwanag na sa kasamaang palad, ang mga taong tulad ng mga lasenggo ang siyang nagpapatakbo ng kanyang negosyo. Naintindihan ni Noah ang ibig niyang sabihin, kaya agad siyang nagdesisyon at inalok na bilhin ang buong negosyo sa halagang 1,000 rin. Nagulat ang may-ari ngunit lubos na nagpapasalamat at tinanggap ang alok. Pagkatapos noon, nilapitan ni Alichi si Noah at sinabi sa kanya na hindi niya alam kung paano niya ito mababayaran sa lahat ng nagawa nito para sa kanya. Malumanay na sinabi ni Noah sa kanya na hindi na niya ito kailangang bayaran. Ang hinihiling lang niya ay ipagpatuloy niya ang pagkanta dahil nakikita niya ang potensyal nito at nais niyang ilaan nito ang kanyang buhay sa kanyang musika. Pumayag si Alichi nang may mainit na ngiti. Pagkatapos ay bumalik si Noah sa kanyang upuan at tahimik na pinakinggan ang malaanghel na boses ni Alichi habang pinupuno nito ang kainan. Sa paglipas ng panahon, sa isang partikular na araw, si Noah ay dinalaw ni Ded Murray, ang pangkalahatang gobernador ng Holdjoy, na siyang fief ni Noah. Ang pamilya ng imperyo ay may tradisyon ng pagbibigay ng mga fief sa mga prinsipe upang matutunan nila kung paano sila pangasiwaan. At ang titulong Panginoon ang dahilan kung bakit itinuturing ng mga residente ang mga aristokratang ito bilang tunay na mga master. Hindi ito naiiba para kay Ded Murray, na nagmula sa Almeria, ngunit ngayon ay nagtatrabaho sa Holdjoy. Sa utos ng imperyo, siya ay inatasan na kontrolin ang mga baha sa rehiyong iyon. Ngunit hindi naging maganda ang misyon. Ang Holdjoy ay isang matabang lugar na nagbubunga ng butil sa kurbo ng isang malaking ilog. Bagamat nag-aalok ito ng pagkakataon para sa masaganang ani, mayroon itong malinaw na disadvantage. Ang ilog ay maaaring umapaw at bumaha sa lugar. Ayon sa gobernador, ang kahirapan sa paglutas ng isyu ay nagmula sa katotohanan na hindi pa natatanggap ni Holdjoy ang pondong kailangan para sa proyekto. Sa kabila ng pagiging isang imperial order, ang Ministry of Finance ay patuloy na naglalahad ng mga dahilan sa halip na ilipat ang perang makakatulong sa paglutas ng krisis. Dahil naiisip na niya kung tungkol saan ito, hindi na nag-aksaya ng oras ang talented na batang maharlika at dumiretso sa mansyon ng komisyoner ng pananalapi na si Maybrick, na mahinahong kumakain ng kanyang steak habang tinatanggap ang isa sa mga anak ng emperador. Bago ang lahat, sinabihan ni Noah ang komisyoner na tumahimik kung balak niyang sabihin na ito ay isang bagay na hindi maiintindihan ng isang bata, na agad na nagpaisip sa lalaki na maaaring minamaliit niya ang isang tao sa kabila ng kanyang murang edad. Pinilit ang isang pilit na ngiti, ipinaliwanag ni Maybrick na ang pagbaha sa Holdjoy ay labis na ikinalungkot ni Emperador Ararat kaya't hindi na niya pinagbayad ng buwis ang fief sa buong taon at ang kakulangan ng kita sa buwis ang dahilan kung bakit walang magagamit na pera. Agad na tinanong ni Noah kung nagbibiro ba ang komisyoner, na nag-iwan kina Maybrick at Ded Murray na natigilan sa malupit at direktang paraan ng pagsasalita ng bata. Ayon kay Noah, tumigil ang pangungulekta ng buwis dahil walang buwis para makolekta. Gayunpaman, kumilos ang komisyoner na parang isang wastong dahilan iyon para magpigil ng pondo mula sa isang fief na nangangailangan. Dahil sa pressure, binago ni Maybrick ang kanyang paliwanag at ikinatuwiran na walang magagamit na pondo ang pambansang kaban ng bayan dahil nakatuon ito sa pagpapatayo ng isang bagong summer resort para kay Emperador Ararat upang magugol niya ang kanyang bakasyon sa isang lugar na mas malamig kaysa sa kabisera. Narinig ito, nawala ng pasensya si Noah at itinuro ang kawalang galang ng komisyoner sa Holdjoy sa pamamagitan ng pag-una sa pagpapatayo ng isang bahay bakasyonan kaysa sa pagtulong sa isang binahang fief. Pagkatapos ay nagbanta siyang direktang isasangkot ang emperador upang malutas ng maayos ang bagay na ito. Dahil dito, natarante si Maybrick at lumuhad sa harap ng prinsipe, nagmamakaawa. Pumayag si Noah na hayaan na lang ito basta't ipadala agad ng komisyoner ang budget sa Holdjoy. Agad na nagmadali si Maybrick upang tuparin ang utos, at humanga si Ded Murray na pinilit ng batang ito na lumuhad ang isang mahalagang miyembro ng korona nang hindi man lang nagtataas ng daliri. Humingi ng tawad ang gobernador sa pagsangkot sa prinsipe sa bagay na ito at umalis upang hawakan ang pagbaha gamit ang mga pondong ipinadala. Pagkatapos ng pulong na ito, habang paalis na si Ded Murray, ipinaalam kay Noah ang isang tawag mula kay Emperador Ararat, tumugon siya sa tawag at nang puntahan ang kanyang ama, nakatanggap ng papuri sa paglutas ng isyu sa Holdjoy. Nagulat si Noah na alam na ng emperador ang nangyari, dahil kakagawa lang nito, at ipinaliwanag ng emperador na ang impormasyon ay isang sandata na dapat patuloy na pagsikapan ng kanyang anak na pinuhin. Sumagot si Noah na ginawa lang niya ang natural sa ganitong kaso. Ngunit sinabi ni Emperador Ararat na mahirap gawin ang natural. Dahil maraming tao ang may maayos na pananalita at pambobola, ngunit kakaunti ang tunay na nagpapagaan sa madali. Sa anumang kaso, habang inilalagay ang isang kamay sa ulo ng kanyang anak, ipinahayag niya kung gaano siya humanga sa batang lalaki, na 6 na taong gulang lamang.
Nang sabihan siya ng pinuno na tumayo, napansin niya na ang espadang Leviathan ay lumiit na para sa taas ng master nito. Naisip ni Noah na ang kanyang sariling mansyon ay malinaw na bahagi rin ng network ng impormasyon ng emperador. Hinangaan ng kanyang ama ang kontrol ng bata sa isang mahiwagang espada na may napakasamang kasaysayan. Ang mga salitang iyon ay nagpaalala kay Noah sa gala event kung saan ang Leviathan ay pinukaw ng lalaking iyon, na nagpakawala ng macabramismo na halos ikinasakal ng lahat. Gayunpaman, naniniwala ang emperador na magandang ideya na magtalaga sa prinsipe ng isang angkop na instructor upang mahawakan niya ang mahiwagang espada ng ligtas hanggat maaari. Kaya, ipinatawag niya si Damian Noble, ang pinakamagaling na eskrimador sa imperyo, na siyang magiging responsable sa pagtuturo sa batang maharlika ng art of swordsmanship. Laking gulat ni Noah, hiniling ni Damian Noble na subukan ang bata sa isang tunggalian. Ipinaalala sa kanya ni Emperador Ararat na ang kanyang anak ay isang bata pa lamang, ngunit ipinaliwanag ng instructor na nais lamang niyang suriin ang talento ng bata, hindi ang kanyang pamamaraan. Nang payagan ng pinuno ang tunggalian, mas humanga si Noah sa kung gaano kabilis na nahikayat ni Damian ang emperador. Sinabihan ni Damian si Noah na umatake sa anumang paraan na gusto niya, at ang bata ay sumugod ng diretso sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang mga alaala ng Leviathan tungkol sa mga dating master nito na umuusbong sa loob niya. Isang sagupaan ang naganap sa pagitan ng dalawang eskrimador, at pagkatapos ng ilang palitan, ginulat ni Noah ang lahat ng maalisan ng armas ang kanyang kalaban. Sa paggawa nito, wala nang inaasahan ang bata mula sa isang magic sword na tumanggap sa kanya bilang Panginoon nito. Maliwanag, ang mga dating may-ari ng Leviathan ay lubos na may kasanayan. Mas nakakagulat pa, lumuhad ang maharlikang si Damian sa harap ng kanyang kamahalan at ipinahayag na wala siyang maituturo sa bata. Bagamat mayroon pa ring pisikal na lakas si Noah ng isang batang lalaki, gumamit siya ng teknik upang maalisan ng armas ang pinakamagaling na eskrimador ng imperyo. Nangangahulugan nito na ang prinsipe ay nagtataglay na ng kakayahan ng isang master, at naniniwala si Damian na magiging kapangahasan ang pag-iisip na kaya niyang magturo ng kahit ano sa isang batang tulad niya. Nang marinig ito, kumagalpak ng tawa ang emperador at hinirang ang kanyang anak bilang punong tagasuri para sa pagpili ng mga kabalyero ngayong taon. Hindi makapaniwala sa kanyang naririnig, yumuko si Noah sa harap ng pinuno ng imperyo at nangakong gagawin ang kanyang makakaya upang gampanan ang kanyang bagong tungkulin. Ang pagpili ng mga kabalyero kung saan inilagay ang bata ay isang pangunahing taunang kaganapan na kinasasangkutan ng buong imperyo. Tutal, ito ay isang bansa ng mga mandirigma na pinahahalagahan ang sarili nitong uri, kung saan ang landas ng martial arts ay nakikita bilang tanging paraan upang makamit ang tagumpay sa pamamagitan ng merito. Sa pagpiling ito, ang mga mandirigmang nanalo sa mga paunang laban sa buong bansa ay maghaharap sa isa't isa sa isang nakamamatay na labanan sa kabisera. At ang mananalo ay tatanggap ng titulong kabalyero at papasok sa mataas na uri. Ang unang gawain ng isang kabalyero ay ang maging nasasakupan ng opisyal ng pagpili, na sa kasong ito ay si Noah ngayong taon. Ang pagkakaroon ng mahusay na knight bilang miyembro ng kanyang koponan ay tiyak na magpapalakas sa batang prinsipe. Dahil dito, tinanong ng emperador kung pipiliin ba ng kanyang anak ang kanyang mga kandidato batay sa lakas ng loob o kung pipiliin niya ang mananalo. Kaya itinatag ni Noah na ang mga paunang round ng rehiyon ay aalisin at ang buong pagpili ay magaganap sa kabisera ng imperyo. Nais ni Noah na ang lahat ay lumaban sa harap niya dahil napakalaki ng imperyo kaya imposibleng sundan ang bawat qualifying round ng rehiyon at sayang kung isang dakilang talento ang mawawala dahil sa kahirapang iyon. Kalaunan sa kanyang mansyon habang pinaglilingkuran ng tiyan ni Zoe, tinanong niya ang katulong kung interesado ang mga tao mula sa kanyang nayo na mag-apply para sa knight selection at ipinaliwanag nito na iyon ay dahil ito lamang ang pagkakataon para sa mga ordinaryong taong tulad nila na maging isang mahalagang tao. Kaya naman bawat taon ay may kinatawan mula roon. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Noah na tinanggal niya ang regional championship, ibig sabihin, sinumang gustong lumahok ay maaaring gawin ito nang hindi dumadaan sa filter na iyon. Tila masaya si Zoe tungkol dito, ngunit malungkot din kasabay nito. Matapos ang paggigiit ng master, inamin niya na ganito ang nararamdaman niya dahil ang tunay na dahilan kung bakit isang kinatawan lamang ang ipinapadala nila bawat taon ay dahil mahirap para sa kanila na magbayad para sa mga gastos sa paglalakbay at tuluyan sa kabisera, na isang mamahaling lugar. Dahil ang taong ipinadala ay maaari lamang pumunta dahil sa mga donasyon mula sa ibang mga residente dahil ang kandidato nila ay nagdadala ng mga inaasahan ng buong populasyon sa pagpili. Ang buong bayan ay palaging nag-iipon para dito. Tungkol sa isyong ito, sinabi ni Noah na nais din niyang alisin ang kahirapang ito dahil ang kanyang ideya ay gawin ang lahat ng posible upang masuri niya ang lahat ng potensyal na talento at walang makaligtaan. Kaya't nagpasya siyang sagutin ang lahat ng gastusin na may kaugnayan sa pagpapadala ng mga kandidato. Hindi ka panipaniwala ito para kay Zoe. Bagamat itinuro niya na ito ay isang magastos na desisyon at ikinatuwiran ni Noah na hindi na kailangang ihanda ang lahat mula sa simula. Pagkatapos ay ipinatawag niya si Dylan at inutusan itong bilhin ang lahat ng bakanteng bahay na umiiral sa kabisera ng imperyo.
Ngunit kung hindi iyon sapat upang mapaunlakan ang lahat ng mga kandidato, ang mayordoma ay dapat magpagawa ng isang dormitoryo. Bukod pa rito, inutusan ni Noah si Dylan na kontakin ang lahat ng mga kakilala niyang mga ngalakal upang i-anunsyo ang isang pagpupulong sa prinsipe upang malutas ang isyu ng mga pagkain ng mga kandidato. Kalaunan, nang makipagkita kay Byron Allen at matanggap ang isang pagtatansya kung magkano ang gagastusin niya sa pagkain sa panahon ng mga pagsusulit, napansin ni Noah na ang presyo ay mas mababa kaysa sa inaasahan niya. At sinabi ng mga ngalakal na gumawa siya ng isang espesyal na presyo dahil ito ay isang kahilingan mula sa ika-13 prinsipe. Gayunpaman, mariing sinabi ni Noah na ang mga ngalakal ay hindi kailanman magbibigay ng ganoong discount dahil sa kabaitan, na ikinahiya ni Byron Allen dahil sa minamaliit niya ang Panginoon dahil sa kanyang edad. Sa anumang kaso, ipinaalam sa kanya ng mga ngalakal na habang nagaganap ang night selection, magkakaroon din ng pagsusulit upang kumuha ng mga katulong para sa palasyo at nais malaman ni Byron Allen ang tungkol sa mga kilos ng mga naaprubahang kandidato. Inisip na nais ni Byron Allen na magpadala ng isang babae sa palasyo, tumugon si Noah na kung mayroong isang tao sa palasyo na nasa ilalim ng kontrol ng mga ngalakal, maaari siyang makakuha ng impormasyon ng mabilis, at mas malaki ang magiging benepisyo kung uutusan ni Emperador Ararat ang babaeng iyon na magpalipas ng gabi kasama niya, pinagpapawisan ng malamig sa gayong labis na pahayag. Nagpatuloy ang mga ngalakal at sinabing na ibigay na niya ang bayad ng maaga. Kaya nangako si Noah na gagawin ng rekomendasyon kung ang kandidato ay isang babaeng tunay niyang gusto. Nang maayos ang bagay na ito, lumuhad si Byron Allen sa harap ng prinsipe at nakita siyang pinakamahusay na tao na tumanggap ng kahilingang ito. Nais ng lalaki na isama ang simbolo ng ika-13 prinsipe sa karatula ng kanyang tindahan, na isang malinaw na pagpapakita ng pagpapasakop. Bago ang lahat, nilinaw ni Noah na hindi niya pinapatawad ang pagtataksil. Pag-alis ng bata sa pulong sa gabi, pinag-isipan ng bata sa kanyang karwahe kung paano umangat ang kanyang katayuan sa pagkakaroon ni Byron Allen sa ilalim ng kanyang pamumuno, na isang mahalagang hakbang tungo sa pagiging mas malakas. Gayunpaman, nagulat si Noah nang mapansin niyang bumaba ang kanyang katayuan sa tubig at iniisip niyang may nangyari sa Almeria. Sinabihan niya si Zoe na ipaalam sa kutsero na dapat silang dumiretso sa palasyo upang makipagkita agad kay Emperador Ararat. Nang makipagkita siya sa kanyang ama, nakakagulat na tila alam na ng emperador na may nangyayari sa Almeria. Bago pa man magsalita si Noah, hindi dahil alam niya ng eksakto kung ano ang nangyayari, kundi dahil nararamdaman niya ang mga palatandaan habang sinasabi ni Noah na tiyak na may problemang nagaganap. Sa sandaling iyon, isang alipin ang lumapit kay Emperador Ararat at bumulong ng impormasyon sa kanyang tainga. Umanga sa intuwisyon ng kanyang anak, inihayag ng pinuno na may nagaganap na rebelyon sa Almeria at tinanong ang kanyang anak kung gaano kalubha ang paniniwala niya sa problema. Sinuri ni Noah na kung ang SS ng kanyang ranggo sa tubig ay naging S, tila nahati ito sa kalahati. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang antas lamang na mas mababa sa lahat ng antas. Sa madaling salita, sa ngayon, naniniwala ang prinsipe na ang rebelyon ay maliit lamang. Sinasabi ng emperador na tama ang sagot dahil, ayon sa ulat, ang pag-aalsang ito ay kinasasangkutan ng humigit kumulang 5,000 katao, katumbas ng isang maliit na hukbo na ngayon ay gumagala sa faith ni Noah. Siya nga pala, tinanong ni Emperador Ararat kung gusto ba ng batang lalaki na talunin ng mag-isa ang mga rebelde. Ngunit hindi naniniwala si Noah na posible iyon dahil napakabata pa niya at hindi alam ang larangan ng digmaan, na maaaring maging dahilan upang tumanggi ang mga sundalo na makinig sa isang walang karanasang pinuno. Kung ang isang prinsipe ay kailangang mamuno sa sitwasyon, dapat isa ito sa kanyang mga kapatid. Inamin ng emperador na hindi niya inaasahan ang isang negatibong sagot kahit na matapos suriin ni Noah ng objectively ang kaso, ngunit nais niyang malaman kung sino ang irerekomenda ng batang lalaki sa kanyang lugar. Inirekomenda ni Noah si Henry dahil sa laki ng rebelyon, ang pinakamahusay na paraan ay ang direktang pagsugpo nito, at ang kanyang kapatid na si Henry, bilang pinakamaingat sa mga prinsipe, ay dapat na kumilos ng tumpak. Nakita ito ng emperador bilang isang perpektong pagpipilian at inutusan na tawagin si Henry. Di nagtagal, nang ipatawag ang 21 taong gulang na pang-apat na prinsipe para sa misyon, naglakbay siya sakay ng karwahe kasama si Noah at tinanong kung bakit hindi niya sinamantala ang pagkakataong iyon dahil ito ay isang bansa ng mga mandirigma na lubos na pinahahalagahan ang ganitong uri ng sitwasyon. Sinabi ni Noah na ito ay isang napakabiglaang sitwasyon na kakaunti ang kanyang nalalaman at kahit na hindi siya personal na mamamatay, tiyak na mamamatay ang kanyang mga sundalo ng maramihan. Gayunpaman, nakaramdam si Noah ng presensya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Leviathan at inutusan ang karwahe na huminto dahil ngayong nakikita niya ang kanyang sarili bilang target ng problemang ito, ayaw niyang idamay ang kanyang kapatid dito. Walang pag-aalinlangan, ng isang grupo ng mga armadong lalaki na may hood ang pumaligid sa prinsipe at sinubukang bitagin siya gamit ang mga patibong na nakabase sa tubig, napagtanto ni Noah na sila ay mga rebeldeng Almerian. Pisikal na inatake ng isa sa mga rebelde si Noah, ngunit bilang kapalit, nakatanggap siya ng isang tama ng espada na nagpaalis sa kanya sa laban.
Gayunpaman, sinugod ng iba pang mga kaaway ang ika-13 prinsipe, na nagsimula ng isang pangkalahatang labanan na madaling hinarap ng batang Ararat, na nasupil ang bawat kalaban gamit ang kapangyarihan ng Leviathan hanggang sa pinakahuli. Matapos manalo sa laban, natanggap ni Noah ang papuri mula sa kanyang kapatid dahil sa kung gaano siya kaunlad sa maikling panahon. Ayon kay Henry, ang hukbo ng mga rebelde ay binubuo pangunahin ng mga cavalry soldiers, at hindi niya inaasahan na makakaharap pa niya ang iba pang katulad nito. Siya nga pala, iniisip ng ika-4 na prinsipe kung hindi ba mas makabubuti kung kukuha ng impormasyon mula sa mga umaatake. Ngunit ipinaliwanag ni Noah na wala siyang napatay sa kanila. Iniwan niya lamang silang walang malay gamit ang pananakot ng Leviathan matapos silang patumbahin gamit ang isang atake dahil posibleng magpakamatay ang mga rebelde bago sila tanungin. Naalala ang sinabi ng kanyang kapatid tungkol sa mga rebelde na karamihan ay mga cavalry. Walang nakapansin na mahina ang Almeria sa paggawa ng mga kabayong pandigma. Kinabukasan, ipinatawag niya si Byron Allen dahil sa kanyang mga transaksyon sa negosyo malapit sa Almeria. Una sa lahat, nilinaw ng prinsipe na patay na ang mga ngalakal kung sakaling lumabas ang usapang ito. At pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang rebelyon at ang posibilidad na ang hukbo ng kaaway ay binubuo pangunahin ng mga cavalry. Matapos magbigay ng 10,000 rin sa mga ngalakal, inutusan siya ni Noah na bilhin ang lahat ng pagkain ng kabayo. Tinanong ni Byron Allen kung dapat ba niyang baliwalain ang rasyon ng tao at sinabi ng prinsipe na hindi nakakailanganin ang mga ito. Ayon sa batang prinsipe, ang Almeria ay walang industriya ng digmaan at ayon sa kanyang kapatid na si Henry, tila ang mga kabayong ginagamit para sa hukbo ay binili mula sa labas at kung ganoon nga, may limitasyon kung gaano karaming pagkain ang maaaring kunin mula sa populasyon. Ikinatwira ni Byron Allen na kung ito ay pagkain ng mga sundalo, haantong ito sa pagnanakaw. Pero iyon mismo ang gusto ni Noah. Humanga sa katalinuhan ng kanyang amo, nangako si Byron Allen na sisimulan agad ang estratehiya. Di nagtagal pagkatapos noon, tinawagan ng emperador si Noah upang sabihin sa kanya na pinapunta niya ang kanyang mga tauhan upang imbestigahan ang mga asasin, at nakakuha sila ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa kanila. Hindi layunin ng mga asasin na patayin si Noah, ngunit sa halip ay gusto nila siyang dukutin at gamitin bilang bargaining chip. Gayunpaman, sinabi ni Noah sa kanyang tatay na ang sinumang asasin na madaling magbunyag ng katotohanan ay malamang na nagsisinungaling. Ipinagmamalaki ng emperador na ang kanyang anak ay may sentido komun na higit pa sa kanyang edad, ngunit sinabihan niya itong huwag mag-alala dahil may paraan siya para malaman kung ang isang tao ay nagsisinungaling o hindi. Hindi talaga interesado si Noah sa sining ng pagpapahirap, kaya nagpasya siyang maniwala sa sinasabi ng emperador. Pinuri ng emperador si Noah sa mabilis na pakikitungo sa mga rebelde dahil kung mahuli siya, mahihirapan silang harapin ang mga rebelde. Bukod pa riyan, natuwa siya na naisip ni Noah ang estratehiya na ituon ng pansin sa mga kabayo ng hukbo ng mga rebelde. Nanlaki ang mga mata ni Noah sa gulat dahil inutusan niya si Alan na bumili ng pagkain ng kabayo ilang minuto lang ang nakalipas, at alam na ito ng kanyang ama. Patuloy na pinupuri ng emperador si Noah, sinasabing kahit sino ay makakaisip ng estratehiya sa gutom, at gusto talaga ng prinsipeng korona na si Albert na gutuman ang mga rebelde para maging halimbawa sa kanila. Gayunpaman, nagpasya si Noah na ituon ng pansin sa kanilang mga kabayo upang mabawasan ang kanilang lakas, at ginamit niya ang sarili niyang pera para doon. Tinapik ng emperador ang kanyang balikat, sinasabing mayroon siyang magagandang ideya at lakas ng loob na kumilos agad, na hindi madaling gawin. Nakaramdam si Noah ng bagong kiling na nagising sa loob niya matapos purihin ng kanyang ama. At pagkatapos ay nagpasya ang emperador na gantimpalaan siya para sa kanyang matalinong pag-iisip. Pinayagan niya si Noah na magdagdag ng espada sa kanyang sagisag, na isang mas malaking gantimpala kaysa sa iniisip mo. Sa isang bansang puno ng mga mandirigma, walang sino man ang maaaring magdagdag ng espada sa kanilang sagisag nang walang pahintulot ng emperador. At kung gagawin nila ito, maaari silang patayin. Samantala, ang pagkuha ng pag-aproba ng emperador na magsama ng bandila sa sagisag ay isang malaking karangalan para sa sinuman, at sinikap ni Noah na itago ang kanyang pananabik sa pagkamit ng malaking gantimpalang ito. Maya-maya pa ng araw na iyon, binisita ni Alan si Noah, na naglakad patungo sa kanya ng mabilis at ilang minuto bago siya naabutan. Sinabi ni Noah na maaga siya at sumagot si Alan na alam niya ang lahat ng uri ng pagkain na ibinibenta sa palengke at pati na rin ang mga ruta na dinadaanan nito, kaya hindi magiging mahirap ang pagbili ng lahat ng ito. Gayunpaman, nag-aalala siya na si Carfan, ang pinuno ng mga rebelde, ay isang malupit na lalaki na hindi titigil sa anumang bagay upang makamit ang kanyang layunin. Binalaan niya si Noah na mag-ingat sa pakikitungo sa kanya nang dumating ang isang katulong upang sabihin sa kanya na may isang sugatang lalaki sa kanilang gate. Nagpasya si Noah na tingnan kung ano ang nangyayari at natagpuan ang isang malubhang na sugatan na kabalyero na lumuhad sa harap niya at sinabing isang rebelyon ang nagsimula sa Almeria. Inaangkin niya na ang kanyang superior ay kasangkot din sa rebelyon, ngunit hindi niya ito sinundan at sa halip ay pumunta rito upang magulat sa prinsipe.
Inisip ni Alan na isinugal ng kabalyero ang kanyang buhay ng walang kabuluhan dahil alam na nila ang tungkol sa rebelyon. Ngunit nagpasalamat si Noah sa kabalyero at inutusan ang kanyang katulong na gamutin ang kanyang mga pinsala. Nagsimula siyang maglakad palayo, ngunit pagkatapos ay lumingon at inutusan na bigyan ang kabalyero ng $1,000 bilang gantimpala. Sinundan siya ni Alan, tinatanong kung bakit niya sinusunog ang kanyang pera sa pamamagitan ng pagbibigay ng gantimpala sa kabalyero para sa impormasyong mayroon na siya. Sumagot si Noah na hindi niya ginagantimpalaan ang kabalyero para sa kanyang impormasyon, kundi para sa kanyang katapatan at katapangan. Nang gabing iyon, pumasok si Zoe sa opisina ni Noah na mukhang labis na nababagabag. Bumagsak siya sa sahig bago nagsalita, at tinanong siya ni Noah kung ano ang problema niya. Una siyang inalok ni Zoe ng isang supot na naglalaman ng $500 at pagkatapos ay isang maliit na bote. Sabi niya, isang hindi kilalang lalaki ang nag-alok sa kanya ng gantimpalang ito para painumin siya ng gamot na pampatulog at pagkatapos ay ibigay siya sa kanila. Napagtanto ni Noah na gusto siya ng mga rebelde anuman ang mangyari at mas desperado sila kaysa sa kanyang mga iniisip. Tinanong niya si Zoe kung bakit niya dinala ang bote sa kanya at nagsimula siyang umiyak. Inaangkin niya na sinabihan siya ng mga lalaki na papatayin nila siya kung hindi niya mabibigyan ng gamot si Noah, ngunit hindi niya ito kailanman maaaring ipagkanulo. Tahimik na naglakad si Noah papunta sa kanyang mesa at sumulat ng tseke na $5,000 para kay Zoe. Sinasabi sa kanya na ito ang kanyang gantimpala dahil hindi niya ibinenta ang kanyang katapatan sa murang halaga. Nagsimulang umikot ang ulo ni Zoe sa halagang ito at sinabi niya na hindi niya ito matatanggap. Ngunit sinabihan siya ni Noah na maging mabuting babae at tanggapin ang gantimpala. Nagsimula siyang umiyak at magpasalamat sa kanya, ngunit sinabi ni Noah na kailangan niya itong gawin para sa kanya. Sinabihan niya siya na iinuman niya ang gamot at hihimatayin at pagkatapos ay dadalhin siya ng babae sa mga lalaking nakipag-ugnayan sa kanya. Sinabihan niya siyang tumakas sa sandaling ibigay niya siya upang hindi nila siya patahimikin. Takot na takot si Zoe sa naisip, ngunit nakapagdesisyon na si Noah na makipagkita sa mga desperadong rebelde. Pagkalipas ng ilang oras, nagising siya sa gitna ng kawalan at narinig ang mga kidnapper na nag-uusap tungkol sa kung paano ang pagpatay sa kanya ang huling paraan at kailangan nila siyang panatilihing ligtas ayon sa utos ni Carfon. Hinayaan ni Noah na tuluyang mawala ang droga bago niya suriin ang kanyang sitwasyon at natuklasan niyang nakatali ang kanyang mga kamay at binti. Gayunpaman, hindi nagustuhan ng mga rebelde ang paglalaro ng search and destroy dahil hindi nila namalayan na itinatago ni Noah ang Leviathan sa loob ng kanyang tainga sa halip na sa kanyang puwit sa pagkakataong ito. Kinuha niya ito at ibinalik sa normal nitong laki bago ginamit ang kanyang mahiwagang singsing upang gumawa ng water blade upang putulin ang lubid na nagtatali sa kanya. Sunod, nagpa siya siyang tingnan kung ano ang nangyari sa kanya sa pamamagitan ng mga alaala ng kanyang espada. Nakikita niya ang kanyang sarili na nakaupong walang malay sa kanyang opisina at si Zoe ay tumatakbo palayo habang pinalilibutan siya ng mga rebelde. Napagpasyahan nilang huwag siyang pansinin dahil ang paglabas ni Noah sa kanyang mansyon ang pangunahing prioridad at dinala nila siya sa isang bukas na karwahe. Nang makumpleto ang buod, naghanda si Noah na harapin ang mga rebelde na nagpapahinga sa paligid ng apoy sa kampo. Nagalit ang pinuno ng grupo sa kung sino man ang nagtali ng mga buhol at pagkatapos ay tumalon si Noah dala ang kanyang espada. Pinaliit siya ng mga bandido at sinabihan siyang sumuko ng maayos dahil wala ang kanyang kapatid para protektahan siya sa pagkakataong ito. Isa sa kanila ang naglabas ng kanyang espada para bugbugin si Noah at hulihin siya. Ngunit hindi man lang siya nakahakbang paabante nang sumugod si Noah at hinati ang lahat ng mga veins at arteries sa kanyang leeg. Nang mamatay ang unang rebelde, natakot ang iba at sinabi ni Noah na gusto niyang makakuha ng impormasyon. Ngunit lahat ng narito ay isang hangal na hindi alam na hindi si Henry ang tumalo sa mga assassin. Naghanda ang mga rebelde para lumaban, ngunit walang kahirap-hirap silang pinabagsak ni Noah. Nang sandaling iyon ay nakita niya si Zoe na pinangungunahan ng isang grupo ng mga kabalyero patungo sa kanya at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya rito. Sinabi sa kanya ni Zoe na nag-alala siya sa kanya at dinala ang mga kabalyero para iligtas siya. Ngunit hindi na kailangan iyon dahil lahat ng mga rebelde ay natalo na. Tinawagan ni Noah ang kapitan ng mga kabalyero at sinabihan siyang patayin ang mga rebelde. Nabitawan ng isa sa mga rebelde ang isang kakaibang punyal at akmang pupulutin na ito ng isang kabalyero, ngunit naramdaman ni Noah na may mali at agad siyang pinatigil. Inutusan niya ang lahat na bumalik habang humahakbang siya patungo sa punyal na naglalabas ng malakas na isinumpang enerhiya na nararamdaman niya dahil sa kanyang mastery sa Leviathan. Bahagyan niyang naalala ang pinag-uusapan ng mga rebelde tungkol sa isinumpang punyal na gagamitin nila para patayin siya kung sakaling magkaroon ng masamang balak. Ramdam niya ang puot ng lalaking naglagay ng sumpa sa punyal at sa sandaling iyon ay nakita rin niya ang mukha nito. Agad siyang nakilala ni Noah bilang pinuno ng mga rebelde at nagpas siyang harapin ito ng personal.
Kinausap niya ang Leviathan at tinanong kung makakatulong ito sa kanya na maisakatuparan ang kanyang plano dahil magiging madali ito para sa isang maalamat na espada ng elemento ng tubig na tulad nito. Kumikinang ang Leviathan upang magbigay ng positibong sagot at inilipat ni Noah ang isinumpang enerhiya nito upang magpaputok ng isang agos ng isinumpang tubig patungo sa kalangitan. Ang isinumpang agos ay umagos ng mataas sa mga ulap at kalahati sa imperyo, naabot si Carfan at tinamaan siya. Kinabukasan, muling tinawag ng emperador si Noah at lumuhad sa kanyang kapantay upang tapikin ang kanyang mga balikat para sa pambihirang gawa na kanyang nagawa. Natanggap niya ang ulat na ang pinuno ng mga rebelde ay natagpuang patay na may butas sa gitna ng kanyang noo na nilikha ng isang water jet. At alam niyang walang iba kundi si Noah ang maaaring gumawa nito. Pinagtibay ni Noah na ginamit niya ang puot sa isinumpang punyal upang ikulong ang pinuno ng mga rebelde at pagkatapos ay gumawa ng no-scope headshot sa kanya mula sa daan-daang milya ang layo. Nang mawala sa mga rebelde ang kanilang pinuno, naging madali para kay Henry na supilan sila. At di nagtagal, lahat ng mga taong nasa likod nito ay naaresto. Isang malaking asemblea ang ipinatawag upang pagpasyahan ang kanilang parusa. At inutusan ng emperador na ilubog at i-quartered ang mga salarin. At maaari mo na lang tingnan ang ibig sabihin nito sa Google. Natuwa ang lahat sa parusang ibinigay sa mga rebelde. Ngunit pagkatapos ay humakbang si Noah at magalang na lumuhad sa harap ng emperador na sinasabi sa kanya na hindi niya dapat gawin iyon. Natigilan ang lahat ng marinig iyon lalo na ang emperador na nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Noah na ang lahat ay dapat parusahan ayon sa batas at walang nabanggit na pagpatay sa sinuman sa pamamagitan ng pag-quartered sa kanila. Ang mga pinuno ng rebelde ay hahatiin sa dalawa at ang natitirang mga tao ay ipapadala sa gulag ayon sa batas at iginiit ni Noah na dapat nilang sundin ito. Nagtanong ang emperador kung paano niya matatanggihan ang pinakamalupit na paraan ng pagkamatay para sa mga taong nagrebelde sa kanyang teritoryo. At sumagot lamang si Noah na kung lalabagan ng emperador ang batas, magkakaroon ito ng negatibong epekto sa kanyang reputasyon at sa mga tao. Nawala nang masabi ang lahat ng marinig ito, ngunit nagpa siya ang emperador na sumang-ayon sa gusto ni Noah. Sinabi niya na susundin nila ang batas ngunit idinagdag niya na gusto niyang matanggap ng mga kriminal ang pinakamataas na parusa ayon sa pinahihintulutan ng batas ng walang anumang awa. Walang problema si Noah doon at inutusan ng emperador ang punong ministro na tiyaking nasusunod ang batas sa pagpaparusa sa mga rebelde. Sinimulan ng buong korte na purihin si Noah sa kanyang matapang na pagharap sa emperador at pagwawasto sa kanyang pagkakamali at sinimulan nila siyang gawing alamat sa hinaharap. Maging ang emperador ay ipinagmamalaki na si Noah ay nanindigan laban sa kanya at nagpasya siyang gantimpalaan ito sa pagpigil sa kanya sa paglabag sa batas. Nag-isip siya sandali at pagkatapos ay nagpasya na gantimpalaan si Noah ng isang titulo. Inaangkin ng emperador na habang ang sinuman sa kanyang mga anak ay maaaring manindagan laban sa kanya, ibang bagay kung gagawin nila ito sa tamang dahilan. Ginawa iyon ni Noah at ipinakita kung gaano siya katalino at katapang sa buong korte. Kaya naman iginawad sa kanya ng emperador ang titulong The Wise Prince at ang pagbabago ay agad na makikita sa status ni Noah. Sinabi pa ng emperador na kung ipinanganak si Noah isang dekada na ang nakalilipas, mas maganda sana ito. Ngunit hindi niya malinaw na sinabi na magiging kalaban siya sa trono. Biglang naghiyawan ang korte para kay Noah nang marinig ang pahayag na iyon. At pagkatapos ay tinanong siya ng emperador tungkol sa mga paghahanda para sa nalalapit na pagsusulit sa night selection. Humingi ng pahintulot si Noah na ibahagi ang kanyang mga plano mamaya. At pinagtibay ng emperador pagkatapos ng mga paglilitis sa korte. Pumunta sila sa isang fountain kung saan nagsimulang humigop ng tsaa si Noah habang pinalilibutan siya ng 4 na katulong na may mga balde ng tubig sa kanilang mga kamay. Sa hudyat ni Noah, sinubukan nila siyang wisikan at basain. Ngunit ginamit lamang ni Noah ang kalasag sa kanyang singsing upang pigilan ang kanilang mga pag-atake. Hindi maintindihan ng emperador ang ibig sabihin nito. Kaya sinabi ni Noah sa kanya na hihilingin niya sa lahat ng kalahok na atakihin siya ng ganito at husgahan ang kanilang kasanayan batay sa kung gaano kalapit ang kanilang pag-atake sa kanya. Humanga ang emperador sa makabagong paraan na ito, ngunit naisip niya na may mga panganib na kaakibat sa pamamaraang ito. Buong kumpiyansang ipinahayag ni Noah na haharapin niya ang sinumang sapat na malakas upang masira ang kanyang mga depensa, at muling humanga ang emperador sa kanya. Nang gabing iyon, pumunta ang emperador sa silid ng trono kasama ang punong ministro, na nag-isip na ang kanyang sinabi na magiging iba ang mga bagay kung mas maaga sanang ipinanganak si Noah ay hindi kailangan sa harap ng karamihan. Natawa lamang ang emperador tungkol dito, sinasabing seryoso siya dahil tunay na espesyal si Noah. Gayunpaman, medyo nag-aalala rin siya dahil sa napakalaking kapangyarihan ng Leviathan. Sa kabila ng katotohanan na ang tunay na kapangyarihan nito ay natatakpan pa rin, inutusan niya ang kanyang lingkod na maglabas ng isang espesyal na kayamanan, iniisip na sinasabing ang tunay na selyo ng Leviathan ay hindi dapat masira. Ngunit marahil ay makontrol ni Noah ang buong kapangyarihan ng maalamat na espada.
Pero dyan nagtatapos ang video na ito. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood.